Ang topic po natin ay buhay na ikarangal at ikakadakila ng Diyos. So napakalaga yung buhay natin ay maging pagpapala. At sabi nga, mula doon may tataas, maluluwalhati ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So basahin ko lang po itong talata sa Pilipos 1:9. Ang sabi din sa Pilipos, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumasagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikarangal at ikakadakila ng Diyos. So sabi nga, ang pinaka-point o dulo ng ating pong buhay, sabi dito ng huling talata, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikarangal at ikakadakila ng Diyos. So ito po yung panalangin po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po sa Pilipos. So ito din po yung panalangin po natin bilang mga tumanggap ng masaganang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sabi nga yung buhay mo ay talagang maging kalugod-lugod. At sabi nga, maluluwalhati at madadakila yung Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya ulitin ko lang po yung talata. Sabi dito, ay dinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman ng pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi nga yung pinakamahalaga sa lahat, mahalaga po yun. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob. Sabi nga yung katangian at magagandang katangian, ito ay kaloob sa inyo ni Kristo sa ikarangal, sa ikadadakila ng ating Diyos. So sabi nga, lahat ng bagay, lahat ng nasa inyo ngayon, ito po ay biyaya at pagkakatiwala lamang sa atin ng Diyos. At ang lahat na ito ay gamitin natin sa ikadadakila at ikarangal ng ating pong Diyos. Amen! Amen. So nagbigay lamang po ako dito ng ilang punto na gusto kong tingnan po natin upang patuloy natin magawa yung the best po nating paglilingkod sa ating Panginoon. Una, yun nga pong ating pagsamba. Napakalaga sa ating buhay bilang isang mananampalataya ng Diyos, may bigay po natin yung the best na pagsamba sa Diyos. Amen! Amen. Kasi kapag naibigay mo yung the best na pagsamba sa Diyos, yung Diyos po ay nadadakila ng buhay ng bawat isa, napaparangalan yung Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, sabi dito sa Romans 12:1, sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, tumanggap tayo ng biyaya, tumanggap tayo ng pag-ibig, tumanggap po tayo ng mga bagay na kaloob sa Panginoon. Sabi niya, ako'y nakikiusap sa inyo na inyong ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So sabi nga, yamang tayo po ay sumasamba na sa Diyos, yamang tayo po ay totoong mananamba ng Diyos, ang sabi dito ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Nakakita na ba kayo ng buhay na tao? Amen, di ba? So tayo po lahat kasi buhay. So gusto ng Diyos doon, sa buhay mo na to, ibigay mo talaga yung the best na pagsamba po natin sa Diyos. Amen! Kapag sinabing sumayaw, sumayaw po tayo. Kapag sinabing pumalakpak, pumalakpak po tayo. Kapag sinabing taas mo yung kamay mo, itaas mo yung kamay mo. Kasi bakit? Ginagawa po natin yung the best na pagsamba, hindi po sa tao, kundi po sa Diyos.
Lalo na nasa loob po tayo ng church. Kasi yun po yung maganda eh. Sabi ko nga, kung may matutuwa po sa atin, unang matutuwa po sa atin yung Diyos. Kasi nakita niya, yung anak ko talaga na to, sabi niya, ibinibigay niya yung 100% na pagsamba sa akin. Sabi ko nga, kung yung mga nagdaang hindi po natin na ibibigay yung 100%, pilitin po natin sa biyaya ng Diyos. Ibigay po natin. Amen? Amen. Kung sa ibang bagay, nagwawala po tayo noon eh. Di ba? Pag yung tao, di ba, kapag pinangungunahan ng masamang espiritu, o ba yung masamang espiritu? Lasing. Di ba? Nakakita daw ba kayo ng lasing? Kasi, nung hindi pa po siya si lasing, yung, di ba, nakakita na kayo ng anak, di ba? Tayo po lang, nakakita kayo ng anak. Pag po yung bilog, nakatayo po siya, o kaya po yung 4 kantos, yung Satanas nasa ilalim. Di ba? Pag po yung anghel nasa taas, nakagano siya sa demonyo. Pero kapag po yung bote, bumaliktad, si Satanas nasa taas, yung anghel nasa ilalim na. Kaya yung mga taong natangay, nadaya po ng alak, makita mo, masyado yan, sabi niya. Ba't gumaganon? Sumasayaw, umuupo pa. Bakit? Nadala po siya ng ng espiritu ng alak eh. Binibigay po niya yung mga bagay na hindi niya dapat ginagawa eh. Ganon din po, nawa sa buhay natin, ibigay po natin yung the best na pagsamba sa ating Panginoon. Amen! Amen. Sinabi ng awit, masayang-masaya. Ikaw naman po ay parang poste pa. Okay, hindi po tama eh. Kung ano daw po yung kanta, sabayan daw po natin. Amen? Amen. Yun nga pong pagka po may mga nanonood po ng concert na mga ano po ba yun, mga young people. Yung mga young people, lumano pa eh. Lumulundag pa, humihiyaw pa. Tao lamang po yung kanilang inaawitan, hinahangaan. Gano'n pa po kaya tayo, Diyos na nagmahal sa atin, yung ating inaawitan. Amen! Amen. Kasi sabi dito ng Bible, ihandog daw po natin ialay natin yung ating sarili bilang isang handog na buhay. Pangalawa, banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Kanya. Nung minahal tayo ng Diyos, minahal tayo 100%. Kaya gusto ng Diyos, mahalin po natin ng Diyos sa pagsamba ng 100%. Amen! Amen. Bagamat po talaga may mga sentimental po talagang tao. Pero tayo, hindi na po siguro ganun ka-sentimental, di ba? Yung masaya na yung mga katabi niya, siya naman, ano ba? Hallelujah! Yung po ba yan? Dapat talaga, bigay natin kung ano yung kanta. Ako ay masaya, tapos ko lang, malungkot na malungkot. Parang hindi tama po yung So, sabi nga yun po yung una. Maluwalhati po yung Diyos sa buhay natin sa ating ginagawang pagsamba. Piliin po natin yung ano ba yung tama, dapat, mabuti, at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Kasi sa Diyos po tayo sumasamba. Sa Diyos po natin yung ginagawa. Kaya nga po may isang awit na di ko ikinahihiya. Ang sumayaw, lumundag, pumapalakpak. Kasi para sa Panginoon yun eh. Amen! Amen. Mag-level up po tayo. Sa Book of John, chapter 4, verse 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon na ngayon na ang mga tunay, sabi dito, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uring pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So tayo, yamang tayo nakilala na po natin ang totoo yung Diyos at tayo po ay mga totoong mananamba ng Diyos, kinakailangan, sabi nga, ipakita natin yung tunay na pagsamba. Kasi sabi dito ng talata, subalit dumarating na ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba
So sabi nga yung mga tunay daw po, kinakailangan na ipakita natin yung tunay na pagsamba. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. Kaya, si David, kung titingnan po natin yung kanyang kwento, talagang hindi po siya nahiya. Bagamat siya po ay isang king ng bansang Israel, hindi po siya nahiyang sumamba. Talaga kung ano yung dapat niyang gawin bilang isang tao na mananamba ng Diyos, ginawa po niya. Kaya yung asawa niya, sabi niya, hindi ka ba nahiya sa ginagawa mo? Sabi niya, hindi ko ikahiya, sabi niya, pagsamba sa Diyos. Kahit siya po ay isang king, bumaba po siya, talagang ginawa po niya kung ano yung dapat na pagsamba sa Diyos. So sa buhay po natin, ganun po yung maging puso natin, maging kaisipan natin, maging buhay natin sa pagsamba sa Diyos. Amen! Amen. Sabi ko nga, may basketball po dito. Nakasyat lang po yung hinahangaan mong basketball. Kung humiyaw ka, ganun na lang. Tapos pagdating sa gawain ng Diyos, hindi ka makahiyaw. Hindi mo masabi, Lord, thank you! Amen. Samantala yung basketball po dito. Tapos yung katabi mo, o pwede na lang umalis sa'yo. Kasi pinapalo ko sa tuwa. So, ibig sabihin, yung reaction mo nandun. Yung energy mo nandun. Eh, nakasip lang siya ng basketball eh. Eh, ito yung Diyos na nagmamahal sa buhay natin. Amen! Na dapat natin talagang ibigay yung the best na pagsamba sa ating Panginoon. Kasi hinahanap ng Diyos yun eh. Di ba? Tuwing Sunday, hinahanap tayo, tinitingnan tayo ng Diyos sa ating pagsamba. So, ibigay na po natin yung the best. Amen. Once, minsan lamang po sa isang linggo na nandito po tayo, ibigay na po natin yung the best sa Panginoon. Yung po bang sasabihin ng Diyos, tingnan mo kayo anak ko na yun, talagang galak na galak sa pagsamba sa akin. Amen. Kasi kung bakit ka nagagalak, una, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Binigyan pa tayo ng Diyos ng lakas. At tayo po nandito sa loob po ng gawain po ng Diyos. Amen? Kanina nga pong umaga, binasa po yung aking messenger, yung isa kasama kong pastor. Sabi niyo, Pastor, isama niyo sa panalangin yung asawa ko, sabi niya. Kasi lumabas na po, sabi niya, yung ano po ng biopsy niya. Sabi yung konsulta ng biopsy niya. Sabi niya, Pastor, isama po ninyo sa panalangin. Kasi sabi niya ngayong umaga, sabi niya, papunta na kami ng Holy Angeles sa tayo. Meron pang hospital doon sa Angeles. Holy Family. Yeah. Papunta na daw po sila doon. At yung kanyang asawa ay kinakailangan daw pong operahan. Kasi stage 3 daw po yung kanyang cancer sa birth. Tatanggalin. Sabi ko nga, ikaw nandito, napakapalad mo. Amen. Siya, papunta ng hospital. Sumunod po yung salitang pagsunod. Napakalaga yung pagsunod natin talagang bukal sa ating mga puso. Sabi nga ng Bible, sa aklat po ng Philippians 2:12, kaya nga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, sabi dito, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako ay kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y wala. Ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sabi dito, napakahalaga daw po sa ating pagsunod, nandun po yung buong pusong pagsunod. Amen! Amen. Ang hamon po ni Apostol Pablo, sabi niya, kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako ay kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako ay malayo sa inyo. Ibig sabihin, nandiyan si Apostol Pablo, wala si Apostol Pablo, ang sinasabi niya sa mga taga-Pilipos, kung paano kayo sumusunod noon, kasama ninyo ako, ganun din kayong sumunod sa Diyos, ngayong ako ay wala na. Magandang sabihin ganito,
sa inyong pagsunod, may nakakakita man sa inyo o walang nakakakita, ganoon din po yung gawin po nating pagsunod sa Diyos. Amen! Kasi kapag ganoon po yung ating pagsunod, nandun po yung buong pusong pagsunod, sabi nga, may tataas po yung Diyos sa buhay natin. Mapapangalan yung Diyos sa buhay natin. Amen! Amen. Kasi ang Pilipino kultura, ganito po siya kasi. Kapag may nakakakita, lalo na sa kumpanya, kapag nandyan yung boss, pakita ano yan eh. Pakita yung ginas. Si boss. Kaya supervisor. Kasi kapag hindi siya nagpakita yung gilas, tanggal po siya, di ba? Amen. Ngayon, ang maganda ngayon kasi may CCTV, di ba? Kahit wala yung visor mo, kapag pinindot po niya yung laptop niya o yung kanyang cellphone, makikita niya kung ano yung ginagawa ng kanyang mga tauhan, di ba? Yes, si Brother Boeing. Kahit nandito po siya sa atin, nakikita po niya yung tindahan po niya doon sa Isita. Isita po ba? Kita niya. Nakikita niya yung mga tauhan niya kung ano yung ginagawa, may na mga nabibili. Nakikita niya po yun. Dahil po sa technology po natin ngayon. Kaya kapag walang ginagawa, Brad, ano ba ang ginagawa po niya? Ba't nakaupo ka? May mga customer. Diba ganon? Pwede po natin silang sabihan ganon kasi nakita mo na silang ginagawa. Kasi hindi nila alam na kahit wala ka doon, nakikita mo sila. So sa atin po kasi, nung mga dito sa atin, nung wala pa pong ganyan sistema, kapag wala po yung visor mo, wala doon. Nasa opisina, ikaw na nandito sa kumpanya, okay na maglakwat siya. Kasi wala naman siya, di ba? Hindi ka nakikita. Yun po kasi ginagawa po namin, no? Wala yung visor namin. Overtime, mag-alas 10, may 6 to 10, may overtime, kakaba. Tapos ang ginagawa mo, naghihinit ka lang ng kape doon. Tapos pag may dumadating yung visor mo, kinakalampag mo lang yung bakal. Ibig sabihin, kala nila, gumagawa ka. Kaya lang, malungkot no, pagdating ng December, tanggal. Bakit? Kalokohan lamang po yung ginagawa namin. So, ganun din po sa Diyos. Amen! Amen! Yamang tayo po ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Kung susunod po tayo sa Diyos, talagang sumunod na po tayo ng buong puso. Amen! Amen. Hindi po napipilitan, hindi po dahil kailangan, kundi buong puso. Kasi kapag buong puso mo ginagawa yung pagsunod mo sa Diyos, maginhawa. Magaan. Amen! Amen. Kaya pagka napipilitan ka lang, hindi mo na naman igising na naman ako ng maaga. Saan pa naman ang tulog ko? Baka po bang ibig mo sabihin, hindi ka natutuwa na nadadala pa sa gawain ng Diyos. Napipilitan ka lang. O kaya, Sunday ka rin tatalaw ko. Baka sabihin ng kapitbahay ko, ba't hindi ko sumamba? Di ba? Kumisan gano'n eh. Ginagamit ng Diyos yung kapitbahay mo upang mapaalalahanan po ang buhay natin. Di ba? Ginagamit po ng Diyos yun. Kaya kumisan, wag ka magtaka, bakit tinanong ka ng kapitbahay niya, hindi ba din mo, ba't hindi ko sumamba? Baka po bang yung si Balaa, nagsalita yung asno. Bakit mo pinapalo? Buti hindi nagsalita yung tricycle mo pa. Ba't hindi tayo sa church papunta? Papunta tayo ng palengke. Amen. So, ginagamit ng Diyos yung mga ganun sitwasyon upang maituwid yung buhay natin. At alam niyo po, ang maganda natin maging kaisipan at kaunawaan. Sabi dito ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, sabi niya, ulitin ko lang, kaya nga mga minamahal ko na dahil yung buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. So sabi nga, talagang sumunod ka na sa Diyos. Yamang sumunod ka na, kaya sumunod ka na. Amen! Buong puso na pagsunod. Hindi po siya 80%. At idinagdag ko lamang po ito sa Philippians 4:14. Sabi niya po doon, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang reklamo at pagtatalo. So, huwag ka naman reklamo. Amen?
Huwag ka na makikipagtalo kung ikaw ay susunod sa Diyos. Gawin mo na ng buong puso. Bagamat kung minsan bilang tao, ako na naman ang nakita. Ako na naman ang nagwalis. Ako na naman ang naglinis. Blessing po yun. Amen! Amen! So, tagalin na po natin yung salitang reklamo. Kasi yung mga tao reklamador, hindi po sila pinagpapala ng Diyos. Gusto mong pagpalain ng Diyos. Sabi ka, gawin mo yung lahat ng bagay na buong puso na kalulugod sa Panginoon. At sa Matthew chapter 5, pasilin po natin ito, 5:20. Sa Matthew 5:20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano po ba yung ibig sabihin dito? Ito po yung pagsunod na pakitang tao lang. Hindi ka sa tao naglilingkod, sa tao lang ikaw ay naglilingkod. Amen? Amen. Kasi sabi niya, sinasabi mo sa inyo, kung ang pagsunod ninyo ay sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi ang kanilang pagsunod ay pakitang tao lang, yung kanilang pananalangin, yung kanilang pagdalo sa mga gawain, pakitang tao lang lahat. Amen. At kung minsan, ayaw pa po nilang mabigatan. Ang gusto ng Diyos, yamang tayo ay tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, gawin na po natin yung lahat ng bagay na buong puso. Amen? Amen. Kasi sa Diyos naman po tayo naglilingkod. Bagamat nandiyan po yung mga tao na ginagamit po sa atin upang gabayan po tayo sa ating buhay pananampalataya sa Panginoon. And dito po sa 1 Peter 1:22, ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at maghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan. So sabi nga sa ating pagsunod sa Panginoon sa katotohanan, nandun po na naging malinis na yung buhay natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya mahalaga po yung pagsunod. Okay, last. Dahil po dito yung pagbibigay. Amen. Pagbibigay po tayo. Sabi dito sa Genesis chapter 4, basahin ko lang po sa inyo, dapat yung ating pagbibigay talaga may mapapangalan at madadakila yung Diyos sa buhay po natin. Okay, basahin po natin. Sa Genesis chapter 4 verse 3, dumating ang panahon, si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawal. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog niya. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Sabi niya, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong paghaharian ka, kaya kailangang mapaglabanan mo ito. So napakalaga sa pagkakaloob o paghahandog natin sa Diyos, kinakailangan ito po ay kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Kasi sabi dito ng Bible, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng alin niyang bukid. Kinuha naman ni Abel ang isang
sa mga panganay na kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi may lahawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So alam niyo po ba, napakahalaga yung paghahandog natin ay talagang matutuwa yung Diyos sa buhay natin. Amen! Ibigay po natin yung the best. Para madaling simple yan, ganito. Kung magbibigay ka, ibigay mo talaga yung pinaka-the best. Bawa, bibigay ka ng sitaw. Dapat yung pinaka-maganda sitaw. Hindi yung akong gino'n niya kami kasi aliniman niya sa liyo. Ano ba gano'n? Papa yung Diyos gulgul. Ikaw mang bigyan ng gulgul, hindi ka matutuwa. Amen po ba doon? Kung magbibigay kayo maganda, di ba yung binigyan mo, tuwa? Dahil kaganda naman ang binigay mo sitaw. Talagang mahaba, maganda, walang. Eh kung yung binigay mo, gulgul, palagayin mo kaya. Ikaw, wala ka na mabigyan ng gulgul niya. Hindi naman, ka natin yan. Yung po ba gano'n? Kung sa puso mo, sa isip mo, matutuwa ka, eh gano'n din po yung tatanggap, matutuwa. Amen! Amen! Si Abel, naghandog po siya talaga ng pinakamainam na handog sa Diyos. Si Cain, palagay nyo kaya, bakit kaya hindi kinalugdan ng Diyos yung ibinigay niyang palay? Doon sa mga magsasaka. O ang timbangan po ng palay ay 57, binigay niya 50. Hindi po yung malintog. Medyo dulo. Palagi ko, tinggaya, tingtulyapisan eh. So yun po bang gano'n? Dapat, kung sa Diyos ka magbibigay, ibigay mo talaga yung the best. Diyos yung magbibigay sa iyo. At ang sabi dito ng Bible, ang Diyos ang nakakita doon sa ginawang paghahandog ni Abel at saka po ni Cain. Hindi po tao. Kasi kung magbibigay ka lang po sa tao, okay lang. Tao lang din po yung magbabalik sa iyo ng biyaya. Pero kapag nagbigay ka sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng biyaya. Amen po ba doon? Kaya, yung po ba, wow, talagang ang anak ko na to. Dames. Mahalaga, makita po natin yun. Hindi po dahil sa utos, kundi ginagawa ko ito ng buong puso. Okay, tuloy pa po tayo. So, isa pa pong magandang kwento. Dito sa Luke chapter 21. Luke 21 verse 1, sabi dito, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang biyuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang nilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. So, makita natin dito yung puso nung nagbigay. Di ba? Kahit last money, binigay. Kasi alam niya, ito yung conviction na gusto na Diyos na gawin niya bilang isang biyuda. Yung mayaman, okay, so, madami naman akong pera. Bawasan ko na lang. Ibibigay ko sa gawain ng Diyos. Mula pa lang po doon sa puso at paggawa, hindi po siya tama. Pero kapag yung puso mo tama, tama din po yung gagawin mong pagbibigay. Amen po ba doon? Kasi puso po yung magdidikta po dyan eh. Kung gaano mo kamahal yung Diyos, gaano ka magbibigay. Hindi lang po natin pag-usapan yung batas. Pag-usapan na lang po natin yung puso natin. Kasi kung gaano mo kamahal yung Diyos, gaano mo kaya magbigay o magkaloob o maghandog pagdating sa gawain ng Diyos. Amen. Amen. Itong biyuda, kahit last money, binigay niya. Bakit? Ganun na po yung kanyang pagmamahal sa Diyos. At ang sabi ng Bible, nakita po ito ng ating Panginoong Jesus. So si Jesus po yung pinaghahandogan po natin, kaya siya rin po yung nakakakita
ng lahat ng bagay na ito. Okay, sa pagkukwento. Sa Luke 19, sa pamibigay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo. Luke 19, tama na ba? Tuwa si Sakeo. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwa. Sabihin nga po natin, tuwang-tuwa. Yan. Tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Ibig sabihin si Jesus, tinanggap niya sa kanyang bahay. O sa buhay po natin ngayon, tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Kasi noong panahon na yun, si Sakeo, isa po siya makasalanan. Tagasingil po siya ng buwis eh. Naniningil po siya talaga ng hindi tama. Kaya ang tingin po sa kanya ng mga tao, makasalanan. Subalit makita natin doon yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Bagamat makasalanan si Sakeo, minahal po siya ng ating Panginoon. Kaya pumasok po siya doon sa kanyang tahanan. Kaya nung nakita ni Sakeo na yung Panginoon pumasok sa kanyang tahanan, tuwang-tuwa po siyang tinanggap yung ating Panginoong Jesus. Ano po yung naging pakinabang po nito sa kanyang buhay? 8. Sa verse 8, nasabi po dito, tumayo si Sakeo. Sa tuwa po niya. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako man ay may nadaya, sino man, isasauli ko po ito sa kanya ng makaapat na beses. Pasilin po natin yung nagagawa po ng pagmamahal na mula po sa puso. Walang limitasyon. Hindi po pinag-usapan dito yung nagbigay po siya ng 10%, 20%, 30%. Kundi makita natin, 50% yung kanyang ginawa. Bakit po niya ito nagawa? Dahil sa kanyang kagalakan at nandun po yung nagagaling po sa kanyang puso. Pero kapag wala pa sa puso ng tao talaga, God, bigayan po tayo. Christmas party. Ay, wala akong pera. O, bigayan po tayo. Christmas party po tayo. Ay, pasensya ka na, wala akong pera. Paano kaya nabubuhay yung tao niya? Walang pera. Ang ano po doon, hindi ba po bukas yung kanyang puso pagdating sa gawain po ng Diyos. Amen! Kasi puso po yung pinag-uusapan po niyan. Hindi naman po yung, yung laman po ng bulsa. Kapag po yung tao kasi, nandun po yung pagmamahal at kagalakan. Halimbawa, natuwa po siya doon sa mga namamasko. Natuwa po siya, bibigyan niya ng 20 pesos. Kasi nagalaki yung puso niya, natuwa po siya. Pero pag hindi natuwa, ay, 5 piso na lang. Hindi siya sila. Yung puso niya kasi hindi na-touch. So, ganun din po sa gawain ng Diyos. Kapag mahal mo yung Diyos, sabi ko nga sa inyo, walang limitasyon na kaya mo magbigay sa gawain po ng Diyos. Kahit last money, kagaya po ng babaeng bao, kayang-kaya po natin ibigay. Dahil alam natin, ibinibigay po natin ito sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya kapag po tayo magbibigay, Lord, ano po ba yung conviction mo sa akin na sa aking gagawin pagbibigay? Tapos nahibo mo, ay, dito, malaki to eh. Ito na lang, 20 pesos na lang. Ako bang gano'n? Kasi yung puso mo, pang 20 pesos pa lang. Pero kapag yung puso mo, ay, pang Tito Biging Joey, ay, walang problema yan. Amen po ba doon? Amen. Kasi yung puso po yung pag pinag-usapan po dyan, hindi na po yung sa apelitan. Kaya gusto ng Diyos doon sa pusa pagbibigay natin, talagang matuwa, magalak, maluwalhati yung Diyos sa buhay natin. Kasi sa Diyos naman po nanggagaling po yung lahat ng bagay. Amen po ba doon? Amen. Wala naman tayo nung tayo isilang. Meron na po ba kayong 20 pesos na dala nung kayo po isilang? Wala nga eh. Kung may 20 pesos ka ngayon, biyaya lamang po yan sa ating Diyos. Kung may 1,000 ka kayo, biyaya po yan sa ating Diyos. At kapag namatay ka, kahit 1,000, wala kang madadala. Amen. Amen po ba doon? Kaya nawa, makita natin na lahat ng biyaya ay galing ng Diyos at napakaganda na mula sa puso natin
maluwalhati, may taas po natin yung Diyos sa ating mga buhay. At panghuling talata, sa conclusion po natin, sabi dito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain, umiinom, o, sabi dito, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikarangal ng Diyos. Sabi nga, lahat. Gawin natin lahat upang maluwalhati, madakila yung Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen! Sa ating pagsamba, sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod, sa ating pagbibigay sa gawain po ng Diyos.